Dad, is that you? Um, Ay, sorry. Akala ko po kayo po yung kilala ko. no worries. Bye. Bakit? Wala. Napagod lang ako tumakbo. Di naman tayo tumakbo ah. Mahina na kasi tuhod ko. Tara, pasok na tayo sa aircraft. Sige. Kala ko pa naman, dad na ni Arthur. Don't worry. I can assure you, mahanap natin si Arthur sa Switzerland. Sige. Thank you, Astrid. Habang nasa flight kami, ang dami kong mga bagay na nasubukan dun. Lahat ng pagkain ata halos nandun sa eroplanong yun. Tsaka may sarili din kami higaan sa eroplano. Parang mansyon yung eroplanong yun. Nag-enjoy ka ba? Sobra. Akala ko maboboard ako dito eh. Matulog ka na muna dito. Para pagbaba natin may lakas ka. Sige. Ay, by the way Lily, Ano yun? para sa'yo pala. Wait. iPhone 14 ba to? Yep, para in case nandun na tayo, matatawagan mo ako pag nagkahiwalay tayo. Thank you, Astrid. Always welcome, Lily. Tsaka kapit mo na lang pala yung SIM dyan ah. May note na din ako nilagay sa likod kung ano yung number ko. Sige. Salamat ulit, Astrid. Sige, babalik mo na ako ng cubic room ko ah. Pahinga ka na. Nagulat ako nun at pinigyan niya ako ng bagong phone. At may nakasulat na note dun sa likod. Nakalagay dun yung number niya. Tas may nakadagdag na, I'll do whatever it takes para makita mo si Arthur. Rest assured, Lily. Have a good night's sleep. Di ko akalain na sa loob ng 2 years, kanto pa din siya kabait sa akin kahit binasted ko siya. Pagbukas ko ng cellphone ko nun, may pumasok kagad na idea sa utak ko. Gusto ko i-capture lahat ng memories na magagawa ko para maipakita yun kay Arthur. Astrid, Yo, what's up? picture tayo? Picture? Bakit? Gusto ko lang i-document yung mga nangyayari. Para someday, maging memories ko din. Papakita mo din ba yan kay Arthur? Oo naman. Kaso shy type ako sa camera eh. Sus, si tsura mong yan. Bakit? Ano meron sa itsura ko? May dumi ba? Hindi. Gapo nga naman eh. Ba't ka mahihiya sa camera? Wala. Shy type lang talaga ako. Sige na, kahit 2 pic lang. Sige na nga. Siguro na sa isip nyo, ginagamit ko lang si Arthur para makasama ko si Lily. Or hindi ko talaga intensyon na makita niya si Arthur. Pero nagkakamali kayo. Gusto ko talaga siya tulungan bilang kaibigan niya. Aminado ako na nasasaktan pa din ako minsan kaya ako nauutal or nagtatamang hinala yung mga kilos ko. Pero sa pagkakataon na to, gusto ko lang siya ingatan at pasayahin. Kahit alam kong wala na akong pag-asa sa kanya. Inantay ko siya magising kasi genuine talaga yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya ako din siya tinulungan makita si Arthur kasi di ko siya kaya makita na nahihirapan siya or para may tinik sa dibdib niya. Hayaan niyo lang sulitin yung mga sandaling masaya ako habang masaya siya. At pangako ko na pag natapos na yung mission ko, di na ako magpapakita sa kanila kahit kailan. Lily, gising na. Nandito na tayo. Ha? Asan tayo? Nasa Switzerland na tayo. Sige. Tatayo na ako. Pahingin lang ng 10 minutes. Hindi pwede, Lily. Halis kasi mga tao sa loob na to. Tara na, tayo ka na dyan. Ay, sige na nga. Don't worry. Kukuha kagad ako ng hotel para dun mo na ituloy yung tulog mo. Okay. By the way, Lily, pag baba natin, make sure na lahat ng gamit mo dala mo ah. Wala naman ako ibang gamit kundi yung phone lang eh. Wait. Nasaan yung phone ko? Tignan mo. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nandito lang yun sa tabi ko eh. Oh, Teka, ba't nasa'yo to? tinignan ko lang kung maayos sa pagkakakuha mo sa akin. Baka pangit ako dyan eh. Sus, kunwari pa.
Anong kunwari? Wala. Ano, nakakuha ka na ba ng hotel? Oo, naka-reserve na. Papunta na din yung Uber natin dito sa airport. Oh, tara na. Pagbaba namin ng eroplano, nakita ko kagad yung mga party ng mundo na hindi ko pa nakikita. Nasa airport pa lang kami, pero kitang-kita ko na yung mga magagandang scenery dito sa Switzerland. Never kong in-expect sa buhay ko na makakapunta ako dito. Para siyang lugar sa mga imagination test, sobrang nakakagaan tignan. Oh, ba't nakatayo ka lang dyan? Ang ganda. Hindi pa nga tayo lumalabas ng airport, maganda na agad. Ikita naman dito yung mga scenery nila eh. Huh? Wait mo pag nasa biyahe ka na. Sumakay kami ni Astrid sa binok niyang Uber. Habang pumabiyahe kami, nakatingin ako sa bintana ng sasakyan. Ibang-iba siya kesa sa Pinas. Lahat ng mga tao doon parang edukado lahat, pati may magagandang buhay. Kaya sa pagkakataon din na yon, medyo napaisip-isip ako. Siguro yung napakasalan ni Arthur dito mas matagumpay at mas maayos ang buhay kesa sa akin. Oh, ba't nakatulala ka lang dyan? Wala. Ang ganda lang kasi ng lugar. Pati yung mga tao, ibang-iba sa atin. Ba't parang malungkot ka? Wala lang. Naisip ko lang, okay na rin siguro na i-let go ko na si Arthur. Ha? Ba't naman naiisip mo yan? Tignan mo naman, lahat ng tao dito descended tignan. Nasabi mo pa mayaman pa na pangasawa niya. Mukha naman magiging masaya siya sa nakatuluyan niya dito. Huwag mo nga isipin yan, Lily. Hindi porket nasa Pinas tayo, bababa mo na yung sarili mo. Oo, mas mataas yung standards nila dito. Mas magaganda yung mga suot nilang damit. Siguro nga, mas magaganda yung buhay nila dito. Pero, it doesn't change the fact na ibang feelings sa'yo ni Arthur. Paano iba yung feelings? Ikaw ba? Magsistay ka ba sa taong di mo naman minahal? Malay mo naman mahal niya na yun. Eh di ba nga, dad niya pumili para sa kanya? Kaya nga, ibig sabihin, mas may standards yung pinili ng dad niya kaysa sa akin. Ay nako, Lily. Sige ganito, ano mas pipiliin mo? 10 million pesos o si Arthur? 10 mil? Medyo malaki yun ah. Ha? Joke lang. Siyempre si Arthur. Baliwa talaga. O di ba? Ikaw na nagsabi. Hindi mahigitan ng pera or kahit anong estado sa buhay ang naramdaman mo para kay Arthur. Pero di ko pa rin naman kaya baguhin kung kinasal na talaga siya eh. Huwag ka muna magsalita. Kitain mo muna siya, Lily. Sige. By the way, saan papunta tong Uber natin? Sa bahay nila Arthur. Alam mo na kung nasaan yung bahay nila? Oo,